Sa Metro Manila, kung saan hindi natutulog ang syudad, isang gabi ang naging mas tahimik kaysa karaniwan. Dama ang bigat sa hangin. Sa isang pribadong subdivision sa Quezon City, kung saan nakatira ang pamilya ni Police Major Antonio Vargas, tila normal ang lahat sa labas ng kanilang bahay. Bukas ang ilaw sa beranda. Mahinang tunog ng telebisyon ang naririnig mula sa sala, at ang amoy ng bagong lutong adobo ay nanunuot pa sa hangin. Walang sinumang mag-aakala na sa loob ng ilang minuto, ang tahanang iyon ay magiging sentro ng isang eskandalong iayanig sa buong bansa. Kilala si Antonio bilang isang opisyal na istrikto at kinatatakutan sa kanyang presinto. Laging plansado ang kanyang uniforme, makintab ang itim na sapatos, at ang titig niya ay sapat na para sumunod ang sinumang tauhan niya. Ngunit sa likod ng imaheng iyon, nagtatago ang isang ugaling mahirap basahin. Minsan ay malambing, minsan ay sumasabog sa galit, at kadalasan, labis ang paghihinala. Ang kanyang asawa, si Liza, ay matagal nang namumuhay na may bigat sa dibdib. Bagamat sa harap ng ibang tao ay mukha silang perpektong mag-asawa, sa loob ng kanilang tahanan, isang malaking puwang ang unti-unting lumalaki sa pagitan nila. Si Liza ay isang babaeng puno ng pasensya. Bata pa siya, may maamong mukha, at laging mahinahon ang pananalita. Ngunit sa mga huling buwan, naging mas malupit si Antonio. Palagi niyang chinetsek ang cellphone ni Liza nang walang dahilan, paulit-ulit na tinatanong kung nasaan ito, at binabantayan kung sino ang mga kinakausap niya sa labas. Tanging pananahimik na lamang ang kayang gawin ni Liza, habang kinikimkim ang takot at pag-aalala. Nang gabing iyon, nakaupo si Liza sa hapagkainan, nakatulala sa pinto. Hawak pa niya ang isang tasang tsaan na lumamig na. Kararating lang ng kanyang asawa mula sa opisina, gusot ang mukha, namumula ang mga mata, tila may kinikimkim na galit. "Bakit gising ka pa?" tanong ni Antonio sa malamig na tono. Pilit nang umiti si Liza. "Hinihintay kita, Tony. Akala ko malilate ka na naman." Inihagis ni Antonio ang isang folder na puno ng mga dokumento sa mesa. "Saan ka galing kaninang hapon?" diretsahang tanong niya. Sandaling natahimik si Liza. Sanay na siyang marinig ang ganoong tanong. Alam niyang anumang isagot niya ay magdudulot lamang ng panibagong hinala. "Sa palengke lang, tapos dumaan ako sandali kina Aling Nena." "Bakit?" Nanliit ang mga mata ni Antonio. "Sa palengke o sa ibang lugar?" "Huwag kang magsinungaling, Liza." Naging tensyonado ang paligid. Yumuko si Liza, pinipigilan ang paninikip ng dibdib. Gusto niyang magalit, gusto niyang sumigaw, pero alam niyang mas lalo lang lalala ang sitwasyon. Nitong mga nakaraang linggo, tila naghahanap ng butas si Antonio. Kahit maliit na bagay ay nagiging dahilan ng kanyang pagsabog. "Hindi ako nagsisinungaling," mahinang sagot ni Liza. Tumayo si Antonio, nilapitan ang asawa, at tinitigan ito ng masama. "Kapag nalaman kong may ginagawa kang kalokohan sa likod ko, huwag mo akong sisisihin kung anong magawa ko." Kinilabutan si Liza sa mga salitang iyon. Ang salitang "magawa ko" mula sa bibig ni Antonio ay hindi isang ordinaryong banta. Kilalang-kilala niya ang kanyang asawa. Habang lumalalim ang gabi, lalong bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Bukas pa rin ang telebisyon pero wala nang nanonood. Pumasok si Liza sa silid, habang si Antonio ay naiwang mag-isa sa sala, sunod-sunod ang sindi ng sigarilyo. Sa kanyang mukha, malinaw na mayroon siyang itinatago. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang kanyang cellphone, binabasa ang isang mensaheng matagal na niyang iniingatan, saka ito mahigpit na hahawakan na para bang iyon ang pinakamahalagang ebidensya. Bandang 11:00 ng gabi, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay. Si Liza, na halos nakakatulog na sa silid, ay nagising sa ingay. Sumilik siya sa bintana. Nakita niya ang isang pamilyar na lalaki, si Army Lieutenant Miguel Reyes, isang batang opisyal ng Armed Forces of the Philippines, nakilala rin ni Antonio. Mabilis na naglakad si Miguel papunta sa pinto. Tensyonado ang kanyang mukha, tila may dalang mahalagang balita. Si Antonio, na nasa sala pa, ay agad na tumayo. Bumukas ang pinto at pumasok si Miguel nang walang gaanong pag-uusap. "Kailangan kong makausap si Ma'am Liza sandali," maikling sabi niya. Nagulat si Liza nang marinig iyon. Tumingin si Antonio sa kanyang asawa na may mga matang puno ng hinala.
Anong kailangan mong pag-usapan sa asawa ko ng ganitong oras? Galit na tanong niya. Pinilit ni Miguel na maging kalmado. Importante po ito, sir. Sana po huwag ninyong masamain. Ngunit hindi na nakinig si Antonio. Kumukulo na ang kanyang dugo. Pakiramdam niya, tama ang kanyang kutob. Mayroong namamagitan kina Liza at Miguel. Nang walang pag-aalinlangan, binuksan ni Antonio ang drawer ng mesa sa sala at inilabas ang kanyang service pistol. Kaya pala, may kalaguyo ka at sundalo pa, sigaw ni Antonio. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong bahay. Namutla si Liza. Tony, hindi yan totoo. Hindi tulad ng iniisip mo. Sinubukan niyang lumapit, ngunit napahinto siya nang itutok sa kanya ang baril. Sinubukan ni Miguel na pakalmahin ang sitwasyon. Major Vargas, makinig po muna kayo. May paliwanag po ito. Tumahimik ka, sigaw ni Antonio. Sobra na ang pasensya ko. Ngayong gabi, tatapusin ko na to. Ang mga sandaling iyon ay parang huminto. Nagmakaawa si Liza habang bumubuhos ang kanyang mga luha. Alam niyang ang malaking sikretong itinatago niya ay hindi pa niya nasasabi. Alam niyang ang misyon nila ni Miguel ay masisira kung magtatapos ang gabing iyon sa isang trahedya. Ngunit isang putok ng baril ang bumasag sa lahat. Bang! Bumagsak ang katawan ni Liza sa sahig. Mabilis na umagos ang dugo, nilamon ang puting tiles ng kanilang bahay. Tulala si Miguel, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Nanigas si Antonio sa kanyang kinatatayuan. Malamig ang kanyang mukha. Nananatiling umuusok ang baril sa kanyang kamay. Mas mabuti pang mamatay ka kaysa pahiyain ako, mahinang sabi niya, halos pabulong. Tanging pagkuyom ng kamao ang nagawa ni Miguel, pinipigilan ang galit at gulat. Alam niyang ang gabing iyon ay hindi lang isang simpleng away mag-asawa. Mayroong mas madilim na sikreto sa likod ng kabaliwan ni Antonio. At anuman iyon, ang katotohanan ay hindi na naibuka pa ng bibig ni Liza. Sa labas ng bahay, malakas na tumahol ang mga aso. Nagsimulang bumukas ang mga ilaw sa mga kalapit-bahay. Ilang residente ang lumapit, nagtataka sa putok na kanilang narinig. Sa loob ng ilang minuto, ang bahay na iyon ay mapupuno ng mga tao, pulis, at isang malaking balita na iayanig sa buong bansa. At ang trahedya ay nagsisimula pa lamang. Ang putok ng baril na bumasag sa katahimikan ng gabi ay mabilis na naging isang nagngangalit na bagyo ng balita. Sa loob lamang ng ilang oras, ang tahanan ni Major Antonio Vargas ay naging dagat-dagatan ng tao. Sunod-sunod na dumating ang mga patrol car na may mga umuugong na sirena. Ang mga umiikot na ilaw na pula at asul ay nagbibigay liwanag sa makitid na kalye na karaniwang tahimik. Nagkukumpulan ang mga residente sa likod ng police line, nagbubulungan, kumukuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone, at ina-upload ang mga ito sa social media. Biglang naging viral ang pangalan ni Liza Vargas. Ang kanyang mga larawan mula sa mga family gathering ay kumalat na may caption, brutal. Asawa ng pulis, binaril ng sariling mister dahil sa pakikiapid sa isang sundalo. Mabilis na kumalat ang balita. Bago pa man madala ang bangkay ni Liza sa ospital, nakatayo si Antonio sa beranda. Walang ekspresyon ang kanyang mukha. Bahagyang gusot ang kanyang uniforme. Ang kanyang service pistol ay kinuha na ng mga investigador. Ngunit nanatiling malamig ang kanyang mga mata, na para bang naniniwala siyang tama ang kanyang ginawa. Sa harap ng mga reporter na pilit lumalapit, maikli lang ang sinabi ni Antonio, napilitan akong gawin iyon. Nahuli ko ang asawa ko. Ang mga salitang iyon ay agad na naging headline kinabukasan. Paulit-ulit itong ipinalabas sa mga lokal na channel sa Z, isinahimpapawid sa radyo na may kasamang sensasyon at dinagdagan ng drama ng online media. Nagimbal ang buong Metro Manila. Samantala, sa isang kampo ng militar sa Fort Bonifacio, hindi rin gaanong kalmado ang sitwasyon. Ang pangalan ni Lieutenant Miguel Reyes ay laman ng usapan bilang lalaking di umano ikalaguyo ni Liza. Para sa isang institusyong tulad ng militar, ang akusasyon ay hindi lamang tsismis. Ito ay isang insulto. Sa isang conference room, malakas na hinampas ni Captain Julio De Leon, ang direktang superior ni Miguel, ang mesa. Sobra na ito. Hindi basta-basta si Reyes. Kilala ko siya ng maraming taon. Imposibleng masangkot siya sa ganitong klaseng gulo.
Ilang opisyal ang nag-aalinlangan. Pero Captain, tinanggap na ng publiko ang kwentong iyon. May testigo raw ang pulisya at inamin mismo ni Vargas na nakita niya. Kung totoo ngang may relasyon sila, masisira ang pangalan ng buong unit natin. Si Miguel naman ay tahimik lang na nakaupo sa dulo ng mesa, malungkot ang mukha. Hindi siya maaaring basta-basta magsalita. Mayroon siyang nalalaman na hindi niya maaaring sabihin nang walang pahintulot mula sa kanyang mga nakatataas. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamay, pinipigilan ang galit at pagkalito. Para sa kanya, si Liza ay hindi lang asawa ng isang pulis. Siya ang kanyang partner sa isang undercover mission, isang mahalagang bahagi ng isang mas malaking operasyon. Pero sino ang maniniwala sa kwentong iyon ngayon? Ang malinaw, patuloy ni De Leon, ay hindi tayo maaaring manahimik. Kung hahayaan natin ito, lalabas na ang iki ang sumisira sa pamilya ng mga pulis. Pwede itong maging mitsa ng alitan sa pagitan ng dalawang institusyon. Natahimik ang lahat sa silid. Alam nilang tama si De Leon. Ang maliit na di pagkakaunawaan ay maaaring humantong sa gulo, paano pa kaya ang isang kasong ganito kabigat? Sa kabilang dako, nagluluksa ang pamilya ni Liza. Ang bahay ng kanyang mga magulang sa Batangas ay puno ng mga nakikiramay. Ang ina ni Liza, isang ginang na nagngangalang Aling Elena, ay humagulgol nang makita ang kabaong ng kanyang anak. Mabait na anak si Liza, imposible siyang makiapid. Kasinungalingan ang lahat ng ito, sigaw ni Aling Elena, na nagpaiyak din sa ilang kapitbahay. Ngunit ang mga balita sa telebisyon ay hindi pumanig sa kanila. Tila buong mundo ang gustong maniwala na si Liza talaga ang may kasalanan. Pakiramdam ng pamilya ay lumalaban sila sa isang malaking alon na hindi nila kayang pigilan. Samantala, lihim na dumalaw si Miguel sa burol. Nakasuot siya ng sibilyan at natatakpan ng face mask ang kanyang mukha. Kakaunti ang nakapansin sa kanya maliban kay Aling Elena na agad siyang nakilala. Miguel, iho, hindi ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, di ba? Nanginginig na tanong ni Aling Elena. Yumuko si Miguel, nagluluha ang mga mata. Tita, sumpaman, wala po akong intensyong sirain ang pamilya ni Ate Liza. May mga bagay po na hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon. Pero maniwala po kayo, wala siyang kasalanan. Lalo lang nalito si Aling Elena, ngunit pinili niyang maniwala kahit wasak ang kanyang puso. Sa presinto kung saan pansamantalang nakakulong si Antonio, iba ang sitwasyon. Sa halip na makaramdam ng pressure, mukha siyang kalmado. Ilan sa kanyang mga tapat na kasamahan ay palihim siyang sinusuportahan. Huwag kang mag-alala, Tony. Maraming naniniwala na ipinagtanggol mo lang ang iyong dangal, bulong ng isang kasamahan. Tipid na umiti si Antonio. Ginawa ko lang ang nararapat. Ganyan ang nararapat sa isang babaeng nagtaksil sa kanyang asawa. Malamig ang dating ng mga salitang iyon, pero sa likod ng kanyang mga mata, mayroon siyang itinatago. Tila hindi lang siya isang lalaking sinunog ng selos, kundi isang taong nagtatakip ng isang malaking sikreto. Lumipas ang araw, lalong uminit ang sitwasyon. Sa iba't ibang social media groups, nagsulputan ang mga masasakit na komento. May mga pumupuri kay Antonio bilang isang matapang na lalaki na nag-ingat sa kanyang karangalan. Mayroon ding kumukondena sa kanyang ginawa bilang barbariko. Ngunit isang bagay ang sigurado, lalong nadiin si Miguel Reyes. Kung miyembro siya ng DE, di nakapagtataka na nahulog si Liza. Talo sa kagwapuhan ang pulis, sulat ng isang netizen. Ito ang patunay na hindi mapagkakatiwalaan ang mga sundalo, sagot ng isa pa. Ang mga komentong ito ay naging gatong na nagsindi ng apoy sa pagitan ng dalawang panig. Sa kampo ng militar, muling kinausap ni De Leon si Miguel. Makinig kang mabuti. Mula ngayon, babantayan ang bawat galaw mo. Maraming mata ang nag-aabang sa pagkakamali mo. Kailangan mong mag-ingat. Tumango si Miguel. Naiintindihan ko po, Captain. Pero isa lang po ang hihilingin ko. Huwag nating hayaang masira ng tuluyan ang pangalan ni Ate Liza. Wala siyang kasalanan. Matagal siyang tinitigan ni De Leon bago huminga ng malalim. Kung ganoon, patunayan mo. Pero alam mo ang panganib. Kapag nilabanan natin ang malaking agos, hindi lang ang karera mo ang masisira, baka pati buhay mo. Natahimik si Miguel. Alam niyang totoo ang babala.
Ngunit sa puso niya, alam din niya ang isang bagay. Ang pagkamatay ni Liza ay hindi ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng isang bagay na mas mapanganib. Nang gabing iyon, sa kanyang pansamantalang selda, muling nagsindi ng sigarilyo si Antonio. Bumuga ito ng usok na tumakip sa kanyang mukha na bahagyang nailawan ng fluorescent lamp. Muli siyang humiti, tila kontento sa lahat ng kaguluhang nilikha niya. Miguel. Ngayon, ikaw ang magiging scapegoat, bulong niya. At walang sinuman ang maniniwala na ang lahat ng ito ay plinano ko. Sa labas, patuloy ang kaguluhan sa buong Metro Manila, ngunit alam ni Antonio na ang tunay na bagyo ay hindi pa dumarating. Kinabukasan, maalinsangan ang hangin sa Quezon City kahit kasisikat pa lang ng araw. Sa pasilyo ng Camp Crame, mabilis na mga yabag ang maririnig patungo sa Intelligence Division. Katatanggap lang ni Police Lieutenant Colonel Rafael Santos ng isang report na nagpakunot sa kanyang noo. Nasa loob ng folder ang opisyal na kronolohiya mula sa SK tungkol sa kaso ng pagbaril kay Liza Vargas. Ayon sa ulat, binaril ni Major Antonio Vargas ang kanyang asawa dahil nahuli niya itong nakikipagrelasyon kay Lieutenant Miguel Reyes. Maayos ang pagkakasulat ng ulat na para bang kumpleto na ang lahat ng ebidensya. Oras ng pangyayari, mga testimonya ng kapitbahay na nakarinig ng gulo hanggang sa pahayag mismo ni Antonio. Ngunit habang tumatagal ang pagbabasa ni Santos, lalo siyang nagdududa. Walang visual na ebidensya, walang litrato, walang key footage. Tanging ang salita lamang ni Antonio at ang hinala batay sa presensya ni Miguel sa lugar. Masyadong manipis, bulong niya. Isang batang pulis ang pumasok na may dalang isang tasa ng kape. Sir, naghihintay na po si Captain De Leon sa baba. Gusto raw po kayong makausap. Tumango si Santos at isinara ang folder. Alam niyang mapanganib ang pagkikitang ito, pero naiintindihan din niya na ang pag-iwan kay Miguel na harapin ang unos mag-isa ay katumbas ng pagsuko sa kasinungalingan. Sa ibaba, nakaupo si Captain Julio De Leon na may malungkot na mukha. Hindi niya suot ang kanyang uniforme, pinalitan ito ng simpleng damit sibilyan. Pagpasok ni Santos, agad tumayo si De Leon para sumaludo. Maupo ka. Hindi mo ako superior ngayon. Kaibigan mo ako, sabi ni Santos, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Huminga ng malalim si De Leon. Sir Raf, hindi ko na kayang manahimik. Lahat ng akusasyon ay mali. Si Ma'am Liza, hindi siya nakikipagrelasyon kay Miguel. Niwala silang personal na ugnayan. Sila ay nagtatrabaho. Tinitigan siya ng mabuti ni Santos. Nagtatrabaho. Ibig mong sabihin, misyon. Nagitnit ang mga ngipin ni De Leon, tila pinipigilan ang isang bagay. Alam ko ang patakaran. Hindi ko dapat ibunyag ang detalye ng operasyon. Pero nababaliw na ang sitwasyon, sir. Wasak na ang pangalan ng tauhan ko. Mas malala pa ang nangyari sa pangalan ni Ma'am Liza. Samantalang siya ang tunay na biktima. Natahimik sandali si Santos, nag-iisip. Alam niyang si De Leon ay hindi tipo ng opisyal na padalos-dalos o sinungaling. Kung ganoon, bigyan mo ako ng kahit ano, kahit pinakamaliit na ebidensya. Kung wala yan, hindi ko kayo mapoprotektahan. Dahan-dahang tumango si De Leon. Mula sa bulsa ng kanyang jacket, inilabas niya ang isang maliit na flash drive. Ito ang ilan sa mga tala ni Ma'am Liza. Ipinagkatiwala niya ito kay Miguel isang araw bago ang insidente. Hindi na namin nagawang buksan dahil nagkagulo na ang lahat. Maingat na kinuha ni Santos ang flash drive. Ano ang laman nito? Hindi ko pa rin po alam, pero sabi ni Ma'am Liza, kung may mangyari sa kanya, dapat kong ipagkatiwala ito sa isang taong kayang kilalanin ang katotohanan mula sa kasinungalingan. At kayo lang po ang naisip ko, sir. Sumikip ang dibdib ni Santos. Lalo siyang nakumbinsi na hindi ordinaryong babae si Liza. Samantala, sa presinto, patuloy ang internal investigation kay Antonio. Ngunit hindi tulad ng ibang preso, tila isang bisita ang trato sa kanya. Isang investigador pa ang nagtimpla ng kape para sa kanya. Sigurado ka bang walang saksi na mismong nakakita sa relasyon nila? Tanong ng investigador. Nagsindi ng sigarilyo si Antonio, kampanting nagbuga ng usok. Hindi kailangan ng saksi. Nakita ko mismo.
Magkasama ang asawa ko at si Reyes sa bahay ko, gabi. Ano pa bang kailangan nyo? Nagsulat ang investigador kahit na may pagdududa sa kanyang mukha. Pero humihingi ng mas matibay na ebidensya ang publiko. Nagtatanong na ng detalye ang media. Bahagyang umisi si Antonio. Maniwala ka, habang mas marami silang hinahanap na ebidensya, mas lalo lang silang malilito. Alam ko kung paano laruin ito. Mayabang ang tono niya, ngunit iyon mismo ang nagpatahimik sa kanyang mga kasamahan. Alam nilang hindi ordinaryong pulis si Antonio. May koneksyon siya sa matataas na opisyal, at ang paglaban sa kanya ay maaaring ikasira ng kanilang karera. Sa kabilang dako, binuksan ni Santos at De Leon ang flash drive sa isang saradong silid. Ang unang lumabas ay isang voice recording. Ang malambing na boses ni Liza ay medyo nanginginig ngunit malinaw. Kung naririnig mo to, ibig sabihin nasa panganib ako. Huwag kang maniwala sa nakikita mo. Hindi ako taksil. Kami ni Miguel ay may binubuwag na mas malaking sindikato ng droga. Na kinabibilangan ng mga taong nakauniporme. Ang tawag nila sa boss nila ay El Diablo. Napatingin si De Leon kay Santos na nanlalaki ang mga mata. Narinig mo na to dati. Umiling si Santos. Ngayon ko lang ito narinig. Nagpatuloy ang recording. Masyado na akong malapit sa katotohanan. Nagsisimula nang maghinala si Tony sa mga kilos ko. Kung malaman niya, baka hindi na ako mabuhay. Pero kailangang makarating ang katotohanan sa mga taong kayang ipaglaban ang hustisya. Biglang natapos ang boses na para bang pinutol ng biglaan. Isinara ni Santos ang laptop, nanginginig ang kamay. Diyos ko, Julio. Pwedeng baguhin ito ang lahat. Si Antonio ay hindi isang asawang nasaktan. Bahagi siya ng sindikato. Ang pagbaril ay paraan lang para patahimikin si Liza. Kinuyom ni De Leon ang kanyang kamao. Sir, isinusumpa ko, hindi dapat ganito ang sinapit ni Ate Liza. Ipinaglaban niya ang isang bagay na mas malaki pa sa sarili niya. Tumango si Santos at tumingin sa bintana. Sa labas, naririnig ang ingay ng trapiko. Tila normal pa rin ang takbo ng mundo. Ngunit isang malaking sikreto ang nag-aabang. Kailangan nating mag-ingat. Kung totoong sangkot si Antonio sa sindikato, hindi siya nag-iisa. May mga makapangyarihang tao na nagpoprotekta sa kanya. Tumingin ng diretso si De Leon, puno ng determinasyon ang mukha. Kung ganoon, kailangan nating maging mas malakas kaysa sa kanila. Para sa pangalan ni Ate Liza at para sa katotohanan. Sa ibang lugar, malayo sa kampo, nakatanggap ng tawag si Antonio. Mahina ang kanyang boses, na para bang nag-iingat na may makarinig. Lahat ayon sa plano. Tahimik na si Liza. Si Miguel na lang at ilan pang usisero ang problema. Huwag kang mag-alala, alam ko kung paano sila ayusin. Mula sa kabilang linya, isang malalim at malamig na boses ang sumagot, puno ng otoridad. Tandaan mo, Antonio, hindi pwedeng lumabas ang pangalang El Diablo. Oras na may makarinig niyan, hindi lang ikaw ang tapos, kundi ang buong network natin. Ibinaba ni Antonio ang tawag at ngumisi. Relax lang. Walang maniniwala sa isang batang opisyal at sa isang bangkay na ako na mismo ang nagpatahimik. Ngunit malayo roon, nang hindi niya nalalaman, muling nabuhay ang boses ni Liza sa pamamagitan ng isang maliit na flash drive. Isang bakas na walang katuturan para sa iba, ngunit siyang susi para buksan ang isang bulok na sistema na matagal nang nakatago. At ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Napakabigat ng tensyon sa interrogation room ng Quezon City Police District ng gabing iyon. Ang mga kupas na pader ay puno ng anino mula sa fluorescent lamp na nakasabit sa ibabaw ng bakal na mesa. Nakaupo ng tuwid si Captain Julio De Leon, ang kanyang titig ay tumatagos kay Major Antonio Vargas, na nakaupo ng may malamig at walang ekspresyong mukha. Samantala, si Lieutenant Colonel Rafael Santos, ang superior ni Vargas, ay nakatayo sa isang sulok, nakahalukip-kip habang pinapanood ang interogasyon. Antonio, kailangan namin ng linaw, sabi ni Captain De Leon sa mabigat na boses. Bakit mo binaril si Liza sa harap mismo ng bahay niyo nang walang anumang pagpipigil? Ang sagot mo hanggang ngayon ay hindi ka panipaniwala. Huminga ng malalim si Vargas at marahang nagbuga. Ilang beses ko nang sinabi, Captain.
Nahuli ko si Liza na may kalaguyo, isang miyembro ng D. Nawala ako sa sarili. Yun lang yun. Tinapik ni De Leon ang kanyang daliri sa mesa. Yan ay hindi sagot. Yan ay isang palusot. Asawa mo si Liza. Hindi lang siya ordinaryong sibilyan. At mayroon kaming ulat na si Liza ay nasa isang undercover operation. May alam ka ba tungkol dyan? Bahagyang nagbago ang mukha ni Vargas. May bahid ng gulat na mabilis niyang tinakpan ng isang tipid ng ngiti. Undercover. Huwag kang magbiro, Captain. Ordinaryong may bahay lang si Liza. Huwag kang gumawa ng kwento. Ngunit si Santos, na kanina patahimik, ay humakbang. Antonio, matagal na tayong magkatrabaho. Pero iba ang kasong ito. Maraming butas na hindi maaaring baliwalain. At ngayong gabi, nagsumite na ang lisi ng ebidensya, isang recording ng komunikasyon ni Liza sa kanilang team. Malinaw ang lahat. Hindi nakikiapid si Liza. Tumatakbo siya ng isang misyon. Tinitigan ni Vargas si Santos ng masama. Anong ebidensya ang sinasabi mo? Tumaas ang boses niya. Kumuha si De Leon ng isang brown na folder mula sa kanyang bag at inilapag sa mesa. Mula roon, inilabas niya ang ilang transcript at isang flash drive. Ito ang pruweba ng komunikasyon ni Liza sa aming tauhan. Nakikipagtulungan siya para buwagin ang isang drug syndicate. At ayon sa mga tala, ang sindikatong iyon ay kontrolado ng isang malaking network. At isa sa mga pangalang madalas lumabas ay ang pangalan mo, Antonio. Biglang tumahimik ang silid. Tumingin si Santos kay Vargas na puno ng pagkadismaya. Umaasa akong hindi totoo ang lahat ng ito, pero ang recording ay mahirap pabulaanan. Mahinang tumawa si Vargas, ngunit may pait. Ang mga recording pwedeng pekin. Alam nyo yan, di ba? Emailing si De Leon. Orihinal ang recording na ito. Mayroon kaming mga saksi sa field, at may mga litrato pa ng mga pagpupulong mo kasama ang malalaking drug lord. Halos makuha na ni Liza ang pinal na ebidensya. Ang kaso nga lang, naunahan mo siya. Gumawa ka ng kwento ng pagtataksil para pagtakpan ang sarili mong dumi. Hinampas ni Vargas ang kanyang kamay sa mesa, nyanig ang buong silid. Akala nyo alam nyo ang lahat, sigaw niya. Wala kayong alam sa kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng lahat ng ito. Lumapit si Santos. Ang kanyang boses ay matigas ngunit puno ng emosyon. Sabihin mo na ngayon, Antonio. Huwag ka nang magpalusot. Totoo bang sangkot ka sa sindikatong iyon? Yumuko si Vargas, mahigpit na kinuyom ang kanyang mga kamay. Sa kanyang mukha, makikita ang isang mabigat na panloob na labanan. Nagtangka siyang magsalita ngunit muli itong isinara. Pinindot ni De Leon ang isang maliit na buton sa recorder sa mesa. Ang boses ni Liza ay malinaw na umalinggaw sa silid. Malapit na ang target. Kailangan kong mag-ingat. Nagsisimula ng maghinala ang asawa ko. Pero kung magtatagumpay ito, mabubunyag natin kung sino ang tunay na mastermind. Tatawagan ko si Captain De Leon kapag nakuha ko na ang huling datos. Tumigil ang boses. Muling natahimik ang silid. Isang patak ng luha ang tumulo sa gilid ng mata ni Santos. Tumingin siya kay Vargas na may galit. Boses iyon ni Liza. Nagsakripisyo siya para sa tungkulin at ikaw, na sarili niyang asawa, ang tumapos sa kanya. Wala ka bang konsensya? Nagngalit ang mga ngipin ni Vargas. Siya. Masyado na siyang lumayo. Kung tumigil lang siya, hindi sana mangyayari ito. Nanliit ang mga mata ni De Leon. Anong ibig mong sabihin sa tumigil, Antonio? Tumigil sa pagbubunyag ng kabulukan mo. Biglang tumayo si Vargas. Tumumba ang kanyang upuan. Hindi niya naiintindihan. Ginawa ko to dahil wala akong pagpipilian. 2 pulis ang agad pumasok para pigilan si Vargas na nagsimulang magwala. Namula ang kanyang mukha, humahabol ang hininga. Tumingin sa malayo si Santos. Dalhin niyo siya sa selda. Mula ngayong gabi, ang status niya ay mula saksi, ngayon ay suspect na. Sinubukan ni Vargas na lumaban, ngunit masyadong malakas ang hawak ng mga pulis. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo, sigaw niya, ang boses ay umalinggaw sa pasilyo. Hindi lang ito tungkol sa droga.
May malalaking tao sa likod ko. Kapag bumagsak ako, hindi sila mananahimik. Tumingin si De Leon kay Santos ng may seryosong mukha. May punto ang sinabi niya. Hindi natin ito pwedeng basta-basta lang. Baka mas malaki ang kasong ito kaysa sa inaakala natin. Huminga ng malalim si Santos, tinitigan ang folder sa mesa. Ang mga litrato, transcript, at recording ay hindi na lang simpleng ebidensya. Sila na ngayon ang susi sa isang mas malaking network na maaaring kumalagkad sa maraming importanteng pangalan. Ngunit isang bagay ang sigurado, ng gabing iyon, isang malaking sikreto ang nagsimulang mabunyag. At ang mga susunod na mangyayari ay yayanig sa bansa ng mas malakas pa kaysa dati. Kinabukasan, kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa pag-aresto kay Major Vargas. Nag-live broadcast ang mga national television network sa harap ng Camp Crame. Nagkukumpulan ang mga reporter. Mga mikropono at kamera ang nakatutok sa bawat opisyal na pumapasok at lumalabas. Sabay-sabay silang nagtatanong. Totoo bang sangkot ang isang police major sa drug network? Ano ang reaksyon ng FIHI? Posible bang may matataas na opisyal na kasangkot dito? Umalingaw-ngaw ang mga tanong, ngunit walang tiyak na sagot. Ang tanging sinabi ng Public Information Office ng AC ay nasa ilalim pa ng investigasyon ang kaso. Ngunit ang publiko ay nagsalita na. Ang social media ay puno ng matatalas na komento. Dapat pinoprotektahan ng pulis ang bayan, hindi nakikipaglaro sa droga. Huwag pagtakpan ang kasong ito. Lahat dapat managot. Sa gitna ng atensyon ng publiko, nakaupo si Eki. Call. Santos sa kanyang opisina, pagod ang mukha. Katatanggap niya lang ng ulat na may maliliit na demonstrasyon na sa labas ng kampo. Ilang organisasyon ng mga estudyante ang nananawagan na maging transparent ang investigasyon. Lalong umiinit ang sitwasyon, sir, sabi ng isang bata niyang tauhan na may dalang mga dyaryo. Lahat ng media, ito ang headline. Si Ma'am Liza, itinuturing na bayani na namatay sa tungkulin. Tinitigan ni Santos ang larawan ni Liza sa kanyang mesa. Ang mukha ng babae ay kalmado sa kanyang kasuotan. May bigat sa dibdib ni Santos. Nagsakripisyo si Liza para sa katotohanan, pero may mas mabigat pa tayong tungkulin, ang ilantad kung sino ang tunay na mastermind. Samantala, sa likod ng ingay ng publiko, isang lihim na pagpupulong ang nagaganap sa isang marangyang bahay sa isang eksklusibong subdibisyon. 3 lalaki ang nakaupo sa isang mahabang mesa. Ang isa sa kanila, isang lalaking nasa katanghalian ang edad at nakasuot ng itim na suit, ay si Ricardo Tan, isang kilalang negosyante na madalas lumabas sa telebisyon. Ang pag-aresto kay Vargas ay nagdulot ng seryosong problema, sabi ni Tan sa mabigat na boses. Masyado siyang pabaya. Kung magsalita siya, lahat tayo ay madadamay. Ang isa pang lalaki, si Hendra, ay nagsindi ng sigarilyo. Pumuno sa silid ang puting usok. Sinabi ko na mula sa simula, malaking panganib ang pagtiwalaan ang isang mababang ranggong pulis para sa distribusyon. Madali silang mataranta. Ngayon, tingnan niyo ang resulta. Tinitigan ni Tan si Hendra ng masama. Wala nang silbi ang sisihan ngayon. Ang mahalaga, kailangan nating tiyakin na mananahimik si Vargas. Kung kinakailangan, may paraan tayo para patahimikin siya sa loob ng selda. Ang ikatlong lalaki, na may malamig na mukha na nagngangalang Bani, ay ngumisi lang. Huwag kayong mag-alala. May mga tao na ako sa loob. Hindi magsasalita si Vargas, maliban na lang kung gusto niyang mamatay ng mas maaga. Sa kabilang dako, nagpupulong ang team ni Captain De Leon. Nakalatag sa mesa ang mapa ng Metro Manila na may mga pulang marka na nagtuturo sa mga lugar na pinaghihinala ang ruta ng distribusyon ng droga. Kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi ni De Leon. Huwag nating hayaang sirain ang network na ito ang mga ebidensya bago pa tayo makakilos. Siguradong alam na nilang nakakulong si Vargas, at ibig sabihin noon, depensa na ang mode nila. Itinuro ng isang batang opisyal ang mapa. Ayon sa huling intel, ang warehouse nila ay nasa North Harbor. Pero mahigpit itong binabantayan at hinihinalang pinoprotektahan ng mga kasabwat na nakauniporme. Tinapik ni De Leon ang mapa. Kailangan natin ng buong kooperasyon mula sa IHI. Pero ang tanong, mapagkakatiwalaan ba natin sila? Hindi natin alam kung sino-sino na ang sangkot. Natahimik ang silid.
Alam nilang ang kalaban nila ay hindi lang mga drug lord, kundi mga tiwaling opisyal mismo sa loob ng gobyerno. Samantala, sa loob ng selda, nakaupo si Vargas, tulala. Maputla ang kanyang mukha, walang laman ang mga mata, nakatingin sa mamasa-masang pader. Ngunit abala ang kanyang isip. Alam niyang paubos na ang kanyang oras. Siguradong may pinaplano na si Tan at ang kanyang grupo. Isang kapwa preso ang lumapit, nag-abot ng isang maliit at nakatuping papel. Binuksan ni Vargas ang papel at nanlaki ang kanyang mga mata sa maikling mensahe. Manahimik ka, o pamilya mo ang isusunod. Kinuyom ni Vargas ang kanyang kamao. Nalaman niyang isa lang siyang maliit na piyesa sa isang malaking laro. Ngayon, nasa dilema siya, manahimik at protektahan ang kanyang pamilya, o magsalita at isama ang lahat ng malalaking pangalan sa pagbagsak. Sa labas, lalong lumalakas ang galit ng publiko. Ang mga kalsada ay puno ng mga poster na may nakasulat na Ibunyag Venv Drug Mafia at Ti Katarungan para kay Feliza. Sumisigaw ang mga estudyante sa ilalim ng tirik na araw habang mahigpit na nagbabantay ang mga pulis. Nakatayo si St. Cole Santos sa likod ng bintana ng kanyang opisina, pinapanood ang nag-iinit na rally. Alam niyang kung hindi agad malilinaw ang kasong ito, hindi lang ang kanyang karera ang masisira, kundi pati na rin ang pangalan ng buong institusyon. Nagsakripisyo na si Liza, bulong ni Santos. Ngayon, turno na natin para ipagpatuloy ang kanyang laban. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isang mas mapanganib na laro ang nagsisimula pa lamang. Hindi mananahimik si Tan at ang kanyang grupo. At si Vargas, sa loob ng kanyang selda, ay naging susi na magpapasya kung ang malaking sikreto ay mabubunyag o tuluyang malilibing kasama niya. Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan sa buong Metro Manila. Madulas ang mga kalsada at paminsan-minsan ay may kidlat na humahati sa kalangitan. Sa isang maliit at tagong silid sa isang safe house, magkasamang nakaupo sina Captain De Leon at Cole Santos. Sa ibabaw ng simpleng mesa, nakalatag ang mapa ng drug distribution routes na lalong nagiging malinaw. Binuksan ni De Leon ang isang maliit na proyektor, ipinapakita ang mga larawang kuha ng intelligence team. Isang malaking warehouse sa North Harbor, mahigpit na binabantayan ng mga armadong lalaki. Sa bakuran nito, mga container van na hinihinalang naglalaman ng droga mula sa ibang bansa. Ito ang sentro, sabi ni De Leon, tinuturo ang larawan gamit ang laser pointer. Ayon sa Intel, dumarating ang supply kada 2 linggo sa pamamagitan ng dagat. Ang warehouse ay front lang, at ang deliveries ay laging protektado ng mga tiwaling opisyal. Sumandal si Santos sa kanyang upuan, bakas ang bigat sa mukha. Kung totoo ito, hindi lang ordinaryong negosyante si Ricardo Tan. May malakas siyang network hanggang sa loob ng gobyerno. Ibig sabihin, isang halimaw ang kalaban natin. Tumango si De Leon. Tama. At ang halimaw na iyon ay hindi mag-aatubiling isakripisyo ang kahit sino, kasama na ang mga tao natin. Matagal na tinitigan ni Santos ang mapa bago nagsalita ng mahina. Halos makuha na ni Liza ang ebidensya. Kung buhay pa siya, baka mas malapit na tayo sa mastermind. Natahimik sandali si De Leon. Naintindihan niya ang guilt na nararamdaman ni Santos. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam ni Liza ang panganib ng trabaho niya. Ngayon, tungkulin nating ipagpatuloy ang kanyang laban. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Isang sundalo ang pumasok, humahangos. Sir! May sunog sa isa sa mga safe house natin. Lahat ng dokumento ng operasyon nawala. Mabilis na tumayo si De Leon. Ano? Paanong nangyari yon? Yumuko ang sundalo. Hinala namin, sinabotahe tayo mula sa loob. Imposibleng masunog ang lugar na iyon nang walang nag-leak ng impormasyon. Kinuyom ni Santos ang kanyang kamao. Shit! Ibig sabihin, may espiya si Tan sa mga tao natin. Huminga ng malalim si De Leon, sinusubukang manatiling kalmado. Kung ganoon, kailangan nating mag-ingat ng husto. Huwag tayong magtiwala sa kahit sino, kahit sa loob ng ating institusyon. Nang gabing iyon din, nagpasya sina De Leon at Santos na sila mismo ang pupunta sa lapangan. Nagpanggap silang mga trabahador sa pier para magmanman sa warehouse.
Dahil sa malakas na ulan, naging epektibo ang kanilang disgise. Mula sa likod ng mga container, ginamit ni Santos ang isang maliit na binocular. Nakita niya ang dalawang malaking truck na pumasok sa warehouse. Ilang lalaking nakasuit ang bumaba at kinausap ang isang pamilyar na tao. Si Ben iyon, bulong ni Santos. Tumingin si De Leon. Sigurado ka? Matatag na sagot ni Santos. Si Bani ang kanang kamay ni Tan. Kung nandito siya, ibig sabihin may malaking shipment na kararating lang. Itinala ni De Leon ang oras at bilang ng mga sasakyan. Kailangan natin ng visual proof. Huwag tayong padalos-dalos. Ngunit bago pa sila makakuha ng mas maraming litrato, isang gwardiya ang lumapit sa kanilang direksyon, may dalang flashlight na kung saan-saan tumututok. Nagpigil ng hininga sina De Leon at Santos, nagtago sa likod ng basang container. Muntik nang tumama ang ilaw ng flashlight sa mukha ni Santos, pero isang sigaw mula sa loob ng warehouse ang nagpabalik sa gwardiya. Hoy, tulungan niyo kami magdiskarga dito. Umalis ang gwardiya. Pinunasan ni Santos ang kanyang mukha na basa ng ulan. Muntik na. Tinapik siya ni De Leon sa balikat. Focus. Kailangan nating makaalis bago pa sila maghinala. Dahan-dahan silang umatras, iniwan ang pier na may kumakabog na dibdib. Pagdating sa safe house, agad sinuri ni De Leon ang kuha ng maliit na kamerang nakatago sa kanyang damit. Bagamat malabo dahil sa ulan, malinaw na nakita ang figura ni Bani at ang mga truck. Sapat na ito para sa paunang ulat, sabi ni De Leon. Pero hindi pa sapat para idiin sila. Kailangan natin ng totoong ebidensya, hindi lang litrato. Tumango si Santos. Alam ko. Pero at least, napatunayan nating tama ang intel. Ang warehouse na iyon ang sentro ng operasyon. Ngunit bago pa sila makabuo ng panibagong plano, isang tawag ang pumasok sa cellphone ni Santos. Unregistered number. Nag-aalangang sinagot ito ni Santos. Ang boses sa kabilang linya ay garalgal. Kung patuloy kayong makikialam, matutulag kayo kay Eliza. Nanigas si Santos. Sino ka? Ngunit agad na pinutol ang tawag. Nakita ni De Leon ang tensyonadong mukha ni Santos. Tumango si Santos. Alam na nilang nagmamanman tayo. Ibig sabihin, ang traidor ay mas malapit kaysa sa inaakala natin. Nang gabing iyon, lalong bumigat ang sitwasyon. Hindi lang dahil sa malinaw na kalaban sa labas, kundi dahil sa anino ng kataksilan mula sa loob na nagbabantay sa bawat galaw nila. Naintindihan ni De Leon at Santos na ang laban na ito ay hindi na lang isang law enforcement operation, kundi isang tahimik na gyera laban sa isang madilim na puwersang kayang sirain ang bansa mula sa loob. At isang bagay ang malinaw sa kanila, paubos na ang kanilang oras. Kinaumagahan, makulimlim pa rin ang langit matapos ang magdamag na ulan. Tahimik ang mga kalsada. Ngunit sa maliit na headquarters na ginagamit para sa joint operations, ramdam ang tensyon mula pa madaling araw. Nakatitig si Captain De Leon sa whiteboard na puno ng plano. Samantala, abala si Eti. Call. Santos sa pagsusuri ng listahan ng mga tauhan. Dapat magtagumpay ang operasyong ito, mariing sabi ni De Leon. Kikilos tayo papuntang North Harbor mamayang gabi. Ang layunin, makuha ang ebidensya mula sa warehouse at, kung maaari, mahuli si Ban. Dagdag ni Santos, walang puwang para sa pagkakamali. Pero tandaan, posibleng may nag-leak na ng plano. Kaya lahat ng impormasyon tungkol sa operasyon ay para lang sa mga taong nasa silid na ito. Tumango ang mga pinagkakatiwalaang miyembro ng DIHI at alam nila ang panganib. Pagsapit ng gabi, umalis ang joint team sakay ng dalawang tactical vehicle. Madilim ang daan patungo sa pier. Muling umambon na lalong nagpabigat sa kapaligiran. Si De Leon, na nasa harapang upuan, ay tumingin kay Santos na mukhang hindi mapakali. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ang mga tao natin? Huminga ng malalim si Santos. Pinili ko lang ang mga pinakaloyal. Pero ang traidor ay maaaring nasa kahit saan, kahit sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Pagdating malapit sa pier, huminto ang team. Kumalat sila ayon sa plano. Ang lumang warehouse ay nakatayo sa harap nila. Ilang truck ang nakaparada. Nagbigay ng senya si De Leon sa radyo.
Unit Alpha, pasok mula sa kanluran. Unit Bravo, sumunod sa akin mula sa harap. Huwag magpapaputok hanggat walang utos. Pinamunuan ni Santos ang Unit Alpha, habang si De Leon ay sumugod kasama ang Unit Bravo. Tahimik ang kanilang mga hakbang. Ngunit, ilang metro pa lang, biglang may umalingaw na putok mula sa kanang bahagi. Bang! Bang! Naging magulo agad ang lahat. Lumabas ang mga gwardiya ng warehouse, nagpapaputok ng walang direksyon. Nagulat si De Leon. Dapat ang unang putok ay manggaling sa kalaban matapos silang makita, hindi mula sa direksyon ng sarili nilang team. Sino ang nagpaputok? Sigaw ni De Leon sa radyo. Walang sumagot. Tanging putukan na lang mula sa iba't ibang direksyon ang naririnig. Sumigaw si Santos sa komunikasyon. May nag-leak. Handa na silang naghihintay sa atin. Naggitngit ang mga ngipin ni De Leon. Alam niyang sinabotahe sila. Ang kalaban ay hindi lang alam ang plano, naghihintay sila ng maisapat na paghahanda. Naging matindi ang palitan ng putok. Ang liwanag ng mga bala ay kumikislap sa dilim. Ilang miyembro ng joint team ang bumagsak. Samantala, parami ang mga gwardiya na lumalabas. Sa gitna ng kaguluhan, nagawang makalapit ni Santos sa isang truck na bahagyang bukas. Sa loob, nakita niya ang dose-dosenang kahon na may lamang puting pakete. Ito na ang ebidensya, sigaw niya sa radyo. Ngunit bago pa siya makalapit, isang granada ang inihagis mula sa warehouse. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lupa, nasunog ang truck. Tinupok ng apoy ang ebidensya na pinaghirapan nilang hanapin. Nakita ni De Leon ang nangyari mula sa malayo. Shit, sinadya nilang sirain ang pruweba. Sa gitna ng usok at putukan, isang itim na kotse ang mabilis na lumabas mula sa likurang gate ng warehouse. Saglit na nakita ni De Leon ang mukha ni Ban na nakaupo sa harap, malamig na nakangiti, na para bang hinahamon sila. Julio, yung kotse, si Ben, sigaw ni Santos. Walang pag-aalinlangan, hinabol ni De Leon ang kotse, kasama ang dalawang sundalo. Ngunit dahil madulas ang daan, nawalan sila ng pagkakataon. Nawala ang kotse sa isang kanto, nag-iwan ng amoy ng nasunog na gulong. Nagtapos sa gulo ang operasyon. Ilang miyembro ang sugatan. Ang ebidensya, nasunog. Ang pangunahing target, nakatakas. Sa temporary command post, inihagis ni De Leon ang kanyang helmet sa mesa. Puno ng galit ang kanyang mukha. May traitor sa atin. Imposibleng maging ganoon sila kahanda kung walang nagbigay ng impormasyon. Tahimik na nakaupo si Santos, puno ng pagkadismaya. Ang masama pa, siguradong malalaman ito ng media. Sasabihin nilang palpak tayo. Tinitigan ni De Leon si Santos. Hindi tayo pwedeng huminto. Ang kabiguan ngayong gabi ay nagpapatunay lang ng isang bagay, mas organisado ang kalaban kaysa sa inaakala natin. Pero ipinapangako ko, Raf, babawi tayo. At sa pagkakataong ito, walang traidor na makakatakas. Sa labas, umuugong ang mga ambulansya. Ang apoy mula sa nasunog na truck ay tanaw pa rin mula sa malayo, isang paalala na ang kanilang gyera ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan matapos ang bigong operasyon, naging napakalungkot ng kapaligiran sa Joint Headquarters. Ilan sa mga miyembro ay ginagamot pa sa ospital, habang ang natitira ay pagod at dismayado. Sa pangunahing meeting room, nakatayo si Captain De Leon sa harap ng strategy board na ngayon ay magulo na. Pumasok si Teti. Call. Santos na may dalang mga dyaryo at tablet. Inihagis niya ang dyaryo sa mesa. Ang headline, Bigong Joint Operation, Drug Syndicate lalong lumakas. Kinuyom ni De Leon ang dyaryo. Hindi nila alam ang totoong nangyari. Hindi nila alam na sinabotahe tayo. Tumingin sa kanya si Santos na may pagod na mukha. Pero ang nakikita lang ng publiko ay ang resulta. Binaluktot ng media ang katotohanan. Nagsisimula na ring mag-alala ang mga nakatataas sa atin, Julio. Humihingi sila ng paliwanag. Naging tensyonado ang pulong nang pumasok si Colonel Bima, ang superior ni De Leon. Captain, Lieutenant Colonel, gusto ko ng kumpletong ulat. Ano talaga ang nangyari? Tumayo ng tuwid si De Leon, sumaludo at ipinaliwanag ang tungkol sa unang putok, ang granada at ang pagtakas ni Ban.
Ngunit bago pa siya matapos, pinutol siya ni Colonel Bima. Ang malaking pagkakamali ay hindi sa stratehiya, kundi sa pag-leak ng impormasyon. Ibig sabihin, may traitor sa inyo. At hanggat hindi niya nahahanap kung sino siya, hindi ako magbibigay ng permiso para sa panibagong operasyon. Malinaw ba? Umalingaw-ngaw ang boses ng koronel. Yumuko si Santos, puno ng guilt. Matapos umalis ng koronel, tiningnan ni De Leon si Santos. Hindi tayo pwedeng manahimik. Kung hindi natin mahahanap ang traidor, lahat ng susunod na misyon ay magkakaroon ng parehong kapalaran. Tumango si Santos. Sang-ayon ako. Pero kailangan nating mag-ingat. Baka mali ang mapagbintangan natin. Nang gabing iyon, nagsimulang mangalap ng datos sina De Leon at Santos. Sinuri nila ang mga radio communication, ikinumpara ang mga galaw ng bawat miyembro, at sinuri ang kanilang mga personal na background. Isang pangalan ang nagsimulang maging kahina-hinala, Police Lieutenant Marco Cruz, isang batang opisyal na mukhang masunurin, ngunit madalas mawala ng walang malinaw na dahilan. Kung tama ang hinala natin, mas malala ito kaysa sa inaakala natin, sabi ni Santos. May access si Marco sa halos lahat ng briefing. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit laging isang hakbang sa unahan si Ban. Ngunit ayaw magpadalos-dalos ni De Leon. Kinabukasan, nagpa siya silang subukan si Marco. Sa isang limitadong pulong, sinadyang magbigay ni De Leon ng peking impormasyon na magpapatrolya sila sa isang abandonadong warehouse sa gilid ng lungsod. Ang impormasyong iyon ay alam lamang ng 4 na tao, kasama si Marco. Nang gabi, pumunta sila sa nasabing lokasyon. Ang warehouse na dapat ay walang tao ay biglang binabantayan na ng mga tauhan ni Ban. Ito na ang patunay, bulong ni Santos. Direktang nakaabot sa kanila ang impormasyon. Pinigilan ni De Leon ang kanyang galit. Hindi pa natin siya pwedeng arestuhin ngayon. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, isang bagay na magagamit natin laban sa kanya sa korte. Samantala, lalong naging kampante si Ban. Mula sa kanyang taguan, nagplano siya ng mas malaking operasyon, ang pagpapadala ng napakaraming droga gamit ang dagat, habang abala ang mga otoridad sa paghahanap ng traidor. Sa kabilang banda, patuloy na tumitindi ang pressure mula sa publiko. Isang criminal analyst pa ang direktang binanggit ang pangalan ni De Leon at Santos, sinisisi sila sa kabiguan. Nagalit si Santos. Hindi nila alam kung gaano kahirap ang laban natin. Kalaban natin ang isang kaaway na may mga paa sa loob mismo ng ating katawan. Sinubukan ni De Leon na manatiling kalmado. Hayaan mo silang magsalita. Ang mahalaga, alam natin ang katotohanan at patutunayan natin yan. Sa huli, gumawa sila ng panibagong plano, ang pag-set up kay Marco gamit ang isang mas malaking peking operasyon, habang naghahanda ng isang lihim na team na sila lang dalawa ang nakakaalam. Mapanganib ang plano, pero ito lang ang paraan para malaman kung sino talaga ang naglalaro sa likod ng lahat. Sa kanyang madilim na kwarto, tinitigan ni De Leon ang mapa ng syudad na puno ng mga pulang marka. Alam niyang habang tumatagal, lalong lumalakas si Ban. Paubos na ang kanilang oras, at sa puso niya, ipinangako niyang malalantad ang traidor, kahit na dugo pa ang maging kabayaran. Nang gabing iyon, mas tahimik ang joint headquarters. Karamihan sa mga miyembro ay nasa labas para sa routine patrol. Sa strategy room, magkaharap na nakaupo sina Captain De Leon at Col. Santos. Bukas, isasagawa natin ang peking operasyon, mahina ngunit mariing sabi ni De Leon. Sa pagkakataong ito, walang dapat maging butas. Kung totoo ngang si Marco ang nag-leak, siguradong kakagat siya. Tumango si Santos. Pero kailangan natin ng saksi, Julio. Kung tayong dalawa lang ang nakakaalam, sasabihin nilang sinet up natin siya. Kailangan natin ng tunay na ebidensya. Huminga ng malalim si De Leon. Naghanda na ako ng hidden camera sa communications room. Kung magpapadala si Marco ng ulat kay Ban, mare-record natin lahat. Nagkatinginan sila, alam na napakapanganib ng hakbang na ito. Kinabukasan, naging normal ang pulong. Sinadyang magbigay ni De Leon ng peking ulat sa buong team, kasama si Titi. Marco Cruz. Sinabi niyang may kahina-hinalang galaw sa isang maliit na daungan sa Hilagang Baybayin. Hahatiin ang team sa 2.
Grupo 1 sa daungan, Grupo 2 sa kalsada. Huwag gagalaw hanggat walang utos, seryosong sabi ni De Leon. Si Marco ay nakaupo lang, tila walang hinala. Ngunit nahuli ni Santos ang isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Matapos ang pulong, nagpanggap sina De Leon at Santos na umalis. Ngunit sa katotohanan, nagtago sila sa surveillance room. Doon, sinimulan ng i-record ng maliit na kamera ang bawat galaw ni Marco. Ilang oras ang lumipas, pumasok si Marco sa communications room. Maingat niyang isinara ang pinto at binuksan ang isang espesyal na radyo. Nagpigil ng hininga sina De Leon at Santos. Mabilis na pinihit ni Marco ang frequency at narinig ang kanyang mahinang boses. Target sa daungan mamayang gabi. Naniwala na sila. Ihanda ang mga tauhan doon. Kinuyom ni Santos ang kanyang kamao sa galit. Shit, nilabas niya talaga lahat. Ngunit pinigilan siya ni De Leon. Kalma, kailangan nating mas marami pa siyang sabihin. Nagpatuloy si Marco. Masyadong kampante si Captain De Leon. Bukas, siya mismo ang mahuhulog sa bitag. Hindi dapat mahuli si Ben. Lahat ayon sa plano. Nang marinig ang pangalan ni Bani, nag-apoy ang dibdib ni De Leon. Gusto na niyang sugurin si Marco, pero alam niyang kung kikilos siya, baka makatakas pa ito. Pagsapit ng gabi, kumilos ang team ni De Leon patungo sa daungan. Ngunit ngayon, may inihanda na siyang backup team na hindi alam ni Marco, pinamumunuan ni Santos. At tama nga, pagdating nila sa daungan, 12 ng tauhan ni Bani ang lumabas mula sa mga bangka. Handa na sila, naghihintay. Si Marco, nakasama sa team, ay nagpanggap na nagulat. Ngunit kitang-kita ni De Leon, ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng kasiyahan. Sumiklab ang matinding labanan. Pinamunuan ni De Leon ang kanyang team na dumepensa, habang si Santos at ang backup team ay sumalakay mula sa kabilang panig. Sa gitna ng gulo, nilapitan ni De Leon si Marco na abala sa pagbibigay ng utos, ngunit sa halip na protektahan ang mga kasama, palihim itong nagbibigay ng senyas sa kalaban. Marco, sigaw ni De Leon, tinutukan siya ng baril. Hindi ka na makakatago. Tumingin si Marco na may peking gulat. Anong ibig mong sabihin, Captain? Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumitaw si Santos mula sa likod na may dalang maliit na recorder. May ebidensya kami ng lahat ng komunikasyon mo kay Bani. Tapos na ang laro mo. Namutla si Marco. Sinubukan niyang tumakas, ngunit sinipa siya ni De Leon hanggang sa matumba. Mabilis siyang pinusasan. Napanalunan ng joint team ang labanan. Bagamat may ilang tauhan ni Bani na nakatakas, napuno ang daungan ng mga sirena ng pulis. Sa gitna ng lahat, tinitigan ni De Leon si Marco na nakagapos. Tinaksil mo ang iyong sinumpaang tungkulin. Ang lahat ng dugong dumanak ngayong gabi ay nasa mga kamay mo. Yumuko lang si Marco, madilim ang mga mata. Akala niyo nanalo na kayo. Hinding-hindi babagsak si Ben. Ipinagpaliban niyo lang ang sarili niyong pagkawasak. Pinigilan ni De Leon ang kanyang galit. Alam niyang ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Tinapik siya ni Santos sa balikat. At least ngayon, alam na natin kung sino ang ahas sa grupo. Isang hakbang na tayong mas malapit. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga puso, mayroon silang alalahanin, kung si Marco ay isa lamang piyesa, sino ang tunay na mastermind na kumokontrol sa lahat. Ang interrogation room sa Joint Headquarters ay mas malamig kaysa karaniwan ng gabing iyon. Ang fluorescent lamp ay nag-iilaw lamang sa isang bakal na mesa at 2 silya. Sa isang silya, nakaupo si Lieutenant Marco Cruz, nakaposas. Pagod ang kanyang mukha, ngunit may yabang pa rin sa kanyang mga mata. Nakatayo si Captain De Leon sa kabilang panig, matalim ang titig. Sa likod niya, nakasandal si FT. Call. Santos sa pader. Marco, mabigat na sabi ni De Leon, alam mo na kung bakit ka nandito. May recording kami habang nag-leak ka ng impormasyon kay Bani, kaya tigilan mo na ang pagpapanggap. Tipid na umiti si Marco. Akala niyo maniniwala ang lahat sa recording na yan? Pwede kong sabihing pineke niyo. Saka, sino ba ang paniniwalaan nila? Isang tenyente o isang kapitan na 2 beses nang pumalpak sa operasyon. Humakbang si Santos at hinampas ang mesa. Huwag kang maglaro, Marco.
Marami kaming nawalang mga tao dahil sa kataksilan mo. Kung may puso ka pa, magsalita ka na. Itinaas lang ni Marco ang kanyang baba. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Si Bunny ay nasa ibabaw lang. Sa taas niya, may mga taong mas makapangyarihan. Kahit mapabagsak niyo ako, hinding-hindi niyo sila magagalaw. Pinigilan ni De Leon ang kanyang emosyon. Matapos ang ilang oras na walang resulta, nagpa siya silang lumabas muna. Sa labas, naglakad-lakad si De Leon. Kailangan natin ng ibang paraan, Raph. Kung ganito, hindi siya magsasalita. Nag-isip si Santos. Ang mga taong tulad ni Marco ay sumusunod lang sa isang bagay, pressure na personal. Kung maipapakita nating ubos na talaga ang barahan niya, baka magsalita siya. Nagpa siya silang magdala ng karagdagang ebidensya. Nakuha ni Santos ang kopya ng mga bank transfer na pumasok sa account ni Marco. Imposibleng magkaroon ng ganoong kalaking pera ang isang batang opisyal. Kinabukasan, bumalik si De Leon sa interrogation room na may dalang makapal na folder. Inihagis niya ito sa mesa. Tingnan mo ito, Marco. Bilyon-bilyon ang pumasok sa account mo sa loob ng 6 na buwan. Saan galing yan? Huwag mong sabihin ganyan kalaki ang sahod ng isang tenyente. Natahimik si Marco. Ngunit sinubukan niyang takpan ito ng tawa. Kaya niyong pekiin ang kahit ano. Hindi yan ebidensya. Umisi si Santos. Kung ganoon, paano naman ang mansyon sa Tagaytay na nakapangalan sa kapatid mo o ang sports car na bigla mong binili? Nasundan na namin lahat. Huwag mong isiping makakatago ka. Nagsimulang mawala ang kumpiyansa sa mukha ni Marco. Yumuko siya, pinagpapawisan. Sinamantala ni De Leon ang pagkakataon. May pagpipilian ka pa, Marco. Manahimik ka at ikaw lang ang magiging scapegoat. O magsalita ka at baka makakuha ka pa ng proteksyon. Kaya, sino ang nasa likod ni Ban? Natahimik ang silid. Maya-maya, dahan-dahan siyang tumingala. Kung magsalita ako, tapos na ang buhay ko. Pati pamilya ko hindi naligtas. Lumapit si De Leon. Kaya naming protektahan ang pamilya mo, pero kailangan mong maging tapat ngayon. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata at sa wakas ay binitiwan ang mga salitang nagpatigil sa mundo ni De Leon at Santos. Si Bunny ay pinoprotektahan ni Brigadier General Guerrero. Ang pangalang iyon ay nagpayelo sa silid. Si Brigadier General Emilio Guerrero ay hindi basta-basta. Isa siyang mataas na opisyal, iginagalang, at madalas lumabas sa media bilang isang malinis at mahigpit na tagapaglaban kontra droga. Halos hindi makapaniwala si Santos. Sigurado ka? Huwag mong basta-basta itapon ang pangalang iyan, Marco. Tumingin si Marco sa kanya, namumula ang mga mata. Akala niyo ba maglalakas loob akong mag-imbento? Lahat ng perang pumasok sa account ko ay galing sa network na kontrolado ni Guerrero. Sumusunod lang ako sa utos. Ang trabaho ko ay tiyaking laging papalpak ang mga operasyon nyo. Si Bunny ay isa lang tauhan sa lapangan. Tumingin si De Leon sa mesa, naninigas ang panga. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimula ng magkonekta. Habang sila ay nakikipaglaban sa baba, ang tunay na kalaban ay komportabling nakaupo sa trono ng kapangyarihan. Pagkatapos ng interogasyon, lumabas sina De Leon at Santos na may mabigat na hakbang. Kung totoo ito, Raph, ang kalaban natin ay nasa level na mas mataas kaysa sa inaakala natin. Ang pagbangga kay Guerrero ay parang pagbangga sa isang pader na kayang sumira sa atin, sabi ni De Leon. Tumango si Santos, matigas ang mukha. Pero kung mananahimik tayo, magiging mga piyesa lang tayo na itatapon. Kailangan nating makahanap ng ebidensya na hindi matatawaran. Kung hindi, babalik lang sa atin ang akusasyong ito. Huminga ng malalim si De Leon. Kung ganoon, kailangan nating maglaro ng mas maingat. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa loob ng interrogation room, nakayuko si Marco. Sa unang pagkakataon, nawala ang yabang sa kanyang mukha. Sa likod ng kanyang mga mata, may tunay na takot. Dahil alam niyang sa pagbanggit sa pangalan ni General Guerrero, nagsindi siya ng apoy na kayang tumupok sa lahat. Nang gabing iyon, mas mabigat ang hangin sa Joint Headquarters. Ang pag-amin ni St. Marco Cruz tungkol sa pagkakasangkot ni Brigadier General Guerrero
ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Captain De Leon. Alam niyang ang pagbanggit sa pangalan ng isang mataas na opisyal ay hindi biro. Isang maling hakbang at hindi lang ang kanyang karera ang masisira, kundi pati ang buhay ng lahat ng sangkot. Nakaupo si Steve Cole Santos sa kanyang opisina, nakatitig sa isang tasang kape na lumamig na. Julio, kailangan talaga nating mag-ingat. Si Guerrero ay hindi lang isang opisyal. May koneksyon siya sa maraming politiko, negosyante at maging sa media. Kung maramdaman niyang ginugulo natin siya, maaari tayong mawala ng walang bakas. Tumingin si De Leon sa kanyang kaibigan na may determinasyon. Kaya nga hindi tayo pwedeng manahimik. Kung tama si Marco, si Guerrero ang utak ng lahat. Si Bani ay tagapagpatupad lang. Kung mapapabagsak natin si Guerrero, babagsak ang buong network niya. Huminga ng malalim si Santos. Ang problema, wala tayong matibay na ebidensya. Hindi sapat ang pag-amin ni Marco. Kailangan natin ng isang bagay na hindi matatawaran. Tumango si De Leon. Kung ganoon, hahanapin natin. Nang gabing iyon, bumuo sila ng isang lihim na plano ng investigasyon. Walang opisyal na ulat, walang dokumento. Lahat ay gagawin ng tahimik. Unang hakbang, sundan ang daloy ng pera. Ayon kay Marco, karamihan sa pera ay galing sa mga shell company na pag-aari ng mga crony ni Guerrero. Nagtalaga si Santos ng isang maliit at pinagkakatiwalaang team para suriin ang mga financial transaction. Ikalawang hakbang, physical surveillance. Si De Leon mismo ang nanguna rito. Alam niyang madalas makipagkita si Guerrero sa mga tiyak na tao sa labas ng oras ng trabaho. Kung makakakuha sila ng litrato o recording, maaari itong maging susi. Ilang araw ang lumipas, nagmanman sina De Leon sa isang mamahaling restaurant. Mula sa malayo, nakita nila ang isang itim na kotseng may plakang panggobyerno. Bumaba si General Guerrero. Pumasok siya sa restaurant. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang lalaki na kilala bilang isang negosyanteng laging nakakalusot sa mga kaso ng smuggling. Kumuha ng litrato si De Leon. Ito na ang paunang ebidensya. Ngunit alam niyang hindi sapat ang litrato. Kailangan nila ang usapan. Maingat niyang binuksan ang isang long-range listening device na nakatutok sa essay room. Isang mahinang boses ang narinig, bagamat hindi masyadong malinaw. Ang delivery sa dagat sa susunod na linggo. Siguraduhin mong handa si Ben. At huwag hayaang makialam ang ibang ahensya. Sapat na ang mga salitang iyon, ngunit gusto pa ni De Leon ng mas malinaw na pruweba. Samantala, kumilos si Santos sa ibang paraan. Nakuha niya ang financial records ng isa sa mga shell company ni Guerrero. Doon, natagpuan niya ang daan-daang milyong pisong transfer sa personal na account ni Marco at ng iba pang opisyal. Nanigas ang panga ni Santos. Mas malaki ito kaysa sa inaakala natin. Hindi lang si Guerrero at Ban. Maraming nakikinabang sa perang ito. Nang gabing iyon, dinala niya ang datos kay De Leon. Kung lalabas ito, pwede tayong akusahan ng pag-aaklas, sabi ni Santos. Tumango si De Leon. Alam ko, pero kung walang tapang, lahat ng sakripisyo ay mawawala ng saysay. Nagpatuloy ang lihim na investigasyon. Ang pressure ay tumitindi. Isang gabi, nakatanggap ng ulat si De Leon. Captain, may malinaw kaming recording. Si Guerrero, nakipagkita mismo kay Ban sa isang villa sa labas ng syudad. Agad na pumunta sina De Leon at Santos. Mula sa malayo, nakita nila mismo si Guerrero na lumalabas sa villa kasama si Ban, tumatawa na parang walang itinatago. Kumuha ng video ang kamera, bawat segundo. Ito na, Julio. Ang ebidensya na hindi matatawaran, nanginginig na bulong ni Santos. Ngunit bago pa sila makaramdam ng ginhawa, isang putok ng baril ang umalingaw mula sa likuran. Tumama ang bala malapit sa kanilang sasakyan. Napansin sila ng mga tauhan ni Guerrero. Bilis, kailangan nating umalis, sigaw ni De Leon. Tumalon sila sa kotse at humarurot habang inuulanan ng bala. Ang tahimik na kalsada ay naging saksi sa isang matinding habulan. Sa loob ng humaharurot na kotse, iniinda ni Santos ang sakit mula sa isang daplis ng bala sa kanyang braso. Ngunit kahit sugatan, mahigpit niyang hawak ang maliit na kamerang naglalaman ng recording.
Julio, sabi niya, anuman ang mangyari, kailangang makarating ang ebidensyang ito sa tamang kamay. Kung hindi, lahat ay mawawala ng silbi. Tinitigan ni De Leon ang daan, naninigas ang panga. Hindi tayo pwedeng matalo, Raph. Hindi ngayon. Nang gabing iyon, sa isang madilim at mapanganib na daan, alam nila ang isang bagay, ang kanilang laban ay umakyat na sa isang mas delikadong level. Dahil ngayon, ang kalaban nila ay hindi na lang isang drug lord, kundi isang general na may kapangyarihang kayang patahimikin ang kahit sino. Kinaumagahan, kalmado ang Joint Headquarters sa labas, ngunit alam ni De Leon na isang malaking bagyo ang nag-aabang. Ang ebidensya ng pagpupulong ni General Guerrero at Bani ay naitago na sa isang lihim na lugar. Ngunit alam ni De Leon na ang basta-bastang paglalabas nito ay magdudulot lang ng kapahamakan. Kailangan nila ng stratehiya at mga kakampi. CF2 Call Santos, na may benda pa sa braso, ay nakaupo sa harap ni De Leon. Julio, hindi na tayo pwedeng magtago. Siguradong alam na ni Guerrero na may hawak tayo. Kung maunahan niya tayo, tapos na tayo. Dahan-dahang tumango si De Leon. Kailangan nating gumanti, Raph. Pero hindi sa pamamagitan ng baril, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Nagkasundo sila. Ang tanging paraan ay dalhin ang ebidensya sa mga ahensyang malinis pa, ang Office of the Ombudsman at ang Internal Affairs Service ng D. Ngunit ang hakbang na iyon ay paghamon sa kapangyarihan ng isang general. Samantala, nagsimulang mag-alala si Ban. General, pinag-uusapan na ang recording. Kung totoo ngang may ebidensya si De Leon, tapos tayong lahat, sabi ni Ban sa isang lihim na pulong. Malamig siyang tiningnan ni Guerrero. Kalma, inayos ko na ang lahat. Hindi na makakapagsalita sina De Leon at Santos. Ngayong gabi, mawawala sila. Hindi ito basta banta. Nagpakilos si Guerrero ng isang shadow unit na tapat sa kanya. Ang misyon, patahimikin sina De Leon at Santos magpakailanman. Nang gabing iyon, kumilos sina De Leon at Santos patungo sa isang lihim na lokasyon para makipagkita sa isang opisyal ng Internal Affairs. CF2 Marco Cruz, na ngayon ay palihim na tumutulong, ay kasama sa misyon. Ngunit hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Bigla silang hinarang sa isang madilim na kalsada. Mula sa dilim, lumitaw ang ilang sasakyan. Persetan, bulong ni Santos, hinawakan ang kanyang baril. Mula sa isang sasakyan, bumaba ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Captain De Leon, sigaw ng isa sa kanila. Ibigay niyo ang recording o mamamatay kayo dito. Tumingin si De Leon kina Santos at Cruz. Hindi tayo susuko. Sumiklab ang matinding labanan. Nagliparan ang mga bala. Pinamunuan ni De Leon ang laban ng may pambihirang kahinahunan. Si Santos, kahit sugatan, ay patuloy na lumalaban. Si Cruz naman ay pinoprotektahan sila, puno ng tapang na isinilang mula sa pagsisisi. Mas marami ang kalaban, ngunit hindi na tinag ang kanilang loob. Sa gitna ng gulo, lumitaw mismo si Ban na may dalang mahabang baril. Ngumisi ito. Sinabi ko na sayo, Captain, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Tinitigan siya ni De Leon. Hanggat humihinga ako, sisiguraduhin kong hindi nyo na masisira ang bansang ito. Naging brutal ang labanan. Sa huli, nagawang mapabagsak ni De Leon si Ben. Akala mo mapapabagsak mo si Guerrero. Masyado siyang malakas, sabi ni Ban. Malamig siyang tiningnan ni De Leon. Bawat higante ay bumabagsak, Ban, at tapos na ang oras mo. Hindi na sila nagsayang ng panahon. Matapos masigurong ligtas ang daan, muli silang kumilos. Sa wakas, nakarating sila sa lugar ng pagkikita. Doon, naghihintay na ang opisyal. Ibinigay ang recording. Isinama rin ang mga financial evidence na nakalap ni Santos. Ang lahat ng kanilang ipinusta ay nasa kamay na ng mga taong dapat magpatupad ng hustisya. Kinaumagahan, isang malaking balita ang sumabog sa media. Ang recording ng pagpupulong ni General Guerrero at Bani ay ipinalabas. Nagimbal ang publiko. Dumating ang pressure mula sa lahat ng direksyon. Wala nang puwang para pagtakpan ang eskandalo. Sinubukang lumaban ni Guerrero, ngunit masyadong malaki ang alon ng ebidensya at opinyon ng publiko. Sa huli, inaresto siya sa isang espesyal na operasyon.
Si Bani at ang kanyang mga tauhan ay dinala rin sa korte. Magkasamang pinanood ni na Captain De Leon, Cole Santos at Etiu Marco Cruz ang balita. Pagod ang kanilang mga mukha, puno ng sugat ang kanilang mga katawan, ngunit gumaan ang kanilang mga puso. Ngumiti si Santos. Nagtagumpay tayo, Julio. Kahit hindi naging madali. Tumingin si De Leon sa asul na langit. Laging may halaga ang katotohanan, Raf. Pero at least ngayon, alam nating hindi na sayang ang ating pinaglaban. Yumuko si Cruz, nanginginig ang boses. Salamat. Sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataong itama ang aking mga pagkakamali. Tinapik siya ni De Leon sa balikat. Hindi pa tapos ang paglalakbay, Marco, pero ang mahalaga, nasimulan na natin ang unang hakbang. Natahimik silang tatlo, hinayaang dalhin ng hangin